May sumapit na lalaki. Sundalo po eh. Tapos po yun, nagdating na po siya. Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like yung updated sa ating mga bago-upload na video. At huwag po nating kalimutang suportahan ng Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Butim Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayon naman mga Kalingap ay bigyan naman po natin muli ng reaction video ang ilang pang scene o scenario po mga Kalingap sa nakarang episode ng Tambalang EDSI. At dito nga po mga Kalingap nalaman po natin na meron na palang muntikang humingi ng cellphone number po ni Viancy habang may ginagawa si Kalingap Edu. At ito nga ay naabutan pa mismo at nakita pa mismo ni Kalingap Edu kung sino ang humihingi ng phone number ni Viancy. So para malaman po natin ang buong istorya, tara panoorin po natin at mamaya bigyan natin ng reaction video. So tara panoorin na po natin in 5, 4, 3, 2. Ito naman, medyo palagi na lang itong napag-uusapan sa mga, di ba? Yan. So, kumbaga sa mga community natin ng Kalingap, especially sa mga reactors, no? Itong tanong ko is, si Edu mo na magsasagot. Ano, insan ang masasabi mo sa mga issue na binabato sa'yo ngayon? Masabi ko lang, normal naman na para sa akin. Wala, yung mga ganyan, mga bumabato, may naninira sa akin, or sa amin. Hindi ko naman, sanay na ako eh. Hindi ko na pinapansin yung mga ganyan kasi alam ko naman totoo eh. Kaya, wala akong kailangan patunayan masyado. Saka, ramdam mo naman siguro. At kami makakaalam. Mga viewers, manonood lang. At yung iba, i-judge ka talaga. Kung ano yung nakikita nila. Madali lang mag-judge eh. Pero, ganun talaga, normal na yan sa hindi lang, influencer. May mga mapupuna, good, bad. Minsan, manid na sa mga ganyan. Dapat matibay din tayo kasi baka maka-apekto sa mga trabaho natin. Na lang, kung alam kong sinusunod ko na lang kung kung ano yung kung tama sa sarili ko. At sila, bahala naman na sila eh. Sila mag-isip or At ang mahalaga is yung tiwala sa akin ni Viancy. Ba't kinakurot mo ako? Pagtanggal mo kasi ako, alam mo na yun. Ikaw naman, Viancy, ano masasabi mo dun sa mga issue na binabato kay Paano sasabihin ko? Dahil po nga nakakasama ko naman po siya palagi. Mas pinapaniwalaan ko na lang po siya kaysa dun sa mga reactor. Alam ko po na ganun po talaga sa social media. Madaming nililigan. Basta ako kuya, andun lang yung support ko sa kanya kasi grabe din po siya mag-support sa akin eh. Kaya hindi ko po paniniwala yung mga issue po mo. So next question natin. Edu, sigurado ka na ba talaga kay Viancy? 101%. Uy! Ay! Bakit minsan 101%? Siyempre, alam mo,
Tigil lang ako na maging partner mo kapag ayaw mo na sa akin. O kaya, kapag nakahanap ka ng iba. Kaya, pakinggan mo kasi. Kaya ikaw, pag kung sakali, kung makahanap ka, inform mo ako, ha? Baka Para ikaw ma-ready makahanap ako. dyan eh. Magkaway kayo. Kaya dapat, Ano? kaya, ako sa'yo yan. Kung hindi ka magbabago, nasa yung desisyon. Diba? Pag nag-college ako, marami pa yan eh. Marami pa yan. Kung nakaraan nga sa mall eh. Nahira ka? Umalis lang ako? Hindi na. Ayun. Sa mga maaligid dyan ha. Hanggat Wala naman yun sa akin eh. Mga maaligid dyan eh. ay, pansinin kasi ito eh. Bakit sa mall may umaligid sa'yo? Hindi, nagbili lang ako nasa nagsishopping. Ay, nag-ano kami, nagkuha ng pagbibili para sa feeding. Ay, lumapit na lalaki. Sundalo po eh. Hinihingi po yun kasi yung kala ko po kasi kuya fans. Kala ko po mapapicture po. Tapos sabi ko, sige po, mag-picture po tayo. Tapos sabi ko niya, ano po yung, naka-ano na po yung number ng, yung ano baga po kuya, pipindot eh. Sabi ko, ay, hindi pa ako nabigay ng number. Akala ko si Biancy. Tapos po yun, nagdating na po siya. Sundalo pa nga. Kalmado lang ako. Kalingap, at napanood nga rin po natin yung mga kasagutan nila Kalingap Edu, ni Viancy sa mga pinagdaanan na naman po nilang pagsubok sa social media, dahil alam naman po natin na kapag nasa social media ka talaga ay normal na po magkaroon minsan ng hindi magandang komento, at talagang di naiiwasan na merong mga ilan-ilan na pilit nahihilahin pababa, lalo na nakikita naman po nila na successful at talagang lalo pong nakikilala at sumisikat ang tambalang EDSI at iba pang mga love team ng Team Kalingap. Kaya meron pa rin po mga ilang tao na patuloy na gumagawa ng mga paninira. Pero alam naman po natin, ang importante ay alam po natin at kilala po natin ang ating mga hinahangaang K-Boys, mga hinahangaang beneficiary, Kalingap Angel, at hinahangaan natin mga love team. So tayo po ang mas nakakaalam ng totoo. Kaya po tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsuporta. Huwag po natin paniwalaan yung mga paninirang ginagawa ng ibang mga tao po sa social media. At ayun nga po, narinig nga din po natin mga Kalingap na nananatili pong matatag ang tambalang EDSI. At ayun po naman, kahit po may mga tao na humihingi ng cellphone number, narinig po natin yung istorya ni Viancy at ni Edu. May nag-attempt po, may isang sundalo pala na nag-attempt humingi ng cellphone number po ni Viancy. Pero syempre po, ang loyalty po at ang puso po ni Viancy ay para lamang kay Kalingap Edu. So, nireject po niya agad. Nireject po niya agad. At ito ay inabutan nga ni Kalingap Edu. Pero parang natawa nga lang at tinawanan nga lang din ni Kalingap Edu. Pero syempre, alam naman po natin na bakod na po ni Kalingap Edu si Viancy. Kaya sa mga nagkakakrush po kay Viancy, ay pasensya na po kayo dahil kay Edu na po si Viancy. So, yun lamang po mga Kalingap, at maraming pong salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.